Escowa, AMLAC at Kongreso. Really? Blinas niya? Really? Tingnan nga natin. Tingnan natin ang explanation ni Attorney Rene Bueno. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po buwan ng Abril, ang dami po natin nasaksiyan na mga pangyayari sa ating bansa. Unang-una na dito, ang pinakamabenta, itong impeachment proceedings dyan sa House of Representatives, na kung saan parang naging legal war, no, between the Office of the Vice President versus the House Committee on Justice, the Committee on the Commission on Audit rather, and the Anti-Money Laundering Council. No, at nagbabanggaan, it's the Office of the Vice President against the two powerful agencies plus the House of Representatives sa Committee on Justice. Parang tuloy pag tiningnan mo, parang nanonood ka ng boxing dito sa makasaysayang pangyayari na to sa ating bansa. Kung isipin niyo po, parang yung isang nasa sulok ay yung mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council, mga dokumento ng Commission on Audit, at yung makikita mo naman doon sa kabilang sulok naman ay yung matapang na depensa ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Okay, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang ating lecture para sa episode na to. At pag-usapan po natin kung paano ba lumalaban si Vice President Sara Duterte sa batas at sa hustisya. Ngayon, para po sa mga karaniwang mamamayan, sa mga ordinaryong tao, narito ang tatlong simpleng puntos kung bakit nanggagalaite itong ating Vice Presidente na si Sara Duterte sa kanyang mga kritiko. Excuse me. Ayon po kay Vice President Sara, ang mga argumento po nitong si former Senator Sonny Trillanes laban sa kanya ay mga recycled na kwento na to ayon sa Vice President. Ilang taon na daw itong sinasabi ni Sonny Trillanes. So, sa simpleng batas, naniniwala si Vice Presidente na ang mga paratang ni Trillanes sa kanya ay parang sirang plaka, paulit-ulit lang daw, no, na wala naman daw matibay na ebidensya laban sa kanya. Yun ang sabi niya. Ito daw ay mga lumang issue na wala namang napatunayan sa loob ng 10 taon. So, kasi 2016 pa to inumpisa ni Trillanes Ang legal na banat niya o sandata niya dito ay ang harassment. As usual, harassment. Sinasabi niya na ang layunin ng mga ito ay hindi para makamit ang hustisya, kundi para lamang sirain ang kanyang pangalan sa publiko. Dahil unang-una, madalas sabihin ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbong presidente, kaya ganito na siya ay palaging pinag-iinitan at sinisiraan dahil lagi nga naman daw siyang number 1 sa survey. Okay? So, itong tungkol sa bangko niya, no, yung kanyang lihim na bangko. Ang sabi po kasi dito ni Vice President Sara ay paano niyo nalaman ng bangko ko? Di ba illegal yan? So, sa simpleng batas sa Pilipinas, ang bank account ay parang diary yan. No? Bawal basahin ng iba ng walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Dahil meron tayo itong tinatawag na bank secrecy law. So, yun ang pinapalutang ni Sara Duterte. Paano niyo nakuha yung record niya sa bangko? Kino-question niya ngayon yung Anti-Money Laundering Council at si Trillanes. Kung totoo man ang mga dokumentong yan, paano niyo nakuha? Kung nakuha ito sa parang leak o nakaw, maaari niya sabihin na hindi ito dapat tanggapin sa korte. So, sa kanya, ito yung tinatawag na the fruit of the poisonous tree. Kung maalala nyo, madalas kong i-discuss itong fruit of the poisonous tree kasi kung yung pamamaraan ng pagkuha sa isang dokumento ay hindi dumaan sa tamang proseso, kumbaga kinupit mo lang yung dokumento kaya may nagbigay sa'yo without going through the legal process, fruit of the poisonous tree nga naman yon. Okay? Isa pa yung sa COA, sabi ni Vice ay nag-i-explain pa
daw sila sa COA. Hindi pa daw sila tapos. Bakit na daw siya binibigyan ng hatol ng COA? So, in short, ang sabi niya, kapag ang COA ay naglabas ng disallowance o pagsasabi na mali ang paggastos, hindi ibig sabihin daw no, na inakaw agad yung pera o yung pondo na yon, no? Ninakaw agad yung pondo na yon. Para itong teacher na binilugan ng ang mali mo sa test, may chance ka pang ipaliwanag kung bakit yun ang sagot mo. Okay? So para sa kanya, agrabyado siya dito. Parang pinatutulungan siya ng COA, ng Anti-Money Laundering Council, ng House Committee on Justice, at even the Executive Department. Parang yun ang kanyang gustong palutangin dito. So nagre-reklamo talaga ang Vice Presidente. So para sa kanya, sobrang panggigipit to sa kanya. At lalo na yung sa impeachment na yan, no? Although meron siyang appeal or certiorari, no, na petition na isinampas sa Supreme Court. So malalim ang hugot actually ni Vice President Sara Duterte. So ano ang ibig sabihin nito sa atin? Yung sinasabi niya na si Trillanes, sinisiraan lang ako niyan eh. Lumang tugtugin na yung sinasabi niya. Recycle dyan, no? So sa kanya, madalas niyang banggit niya, gawa-gawa lang naman yung kwento na yan, no? Para sa politika lang yan, no? At para sa kanya, nilabag ang kanyang karapatan bilang pribadong tao. At hindi sumunod sa tamang proseso ang Commission on Audit. Sabi niya nga ng isang araw, di ba? Sabi niya, hindi pa final ang hatol. Kaya wag muna siyang husgahan, lalong-lalo na daw ang taong bayan. Huwag kayong masyadong maniwala. Yun ang ayon kay Vice President Sara Duterte. So, despite the fact na ang dami ng pinakitang dokumento ng COA, ang dami ng dokumentong pinakita ng Anti-Money Laundering Council, actually that is the most dangerous document na talagang kakaharapin niya come the impeachment trial sa Senado eh. So, sa dulo ng lahat ng ingay na ito, laban kay Sara Duterte, tandaan po natin, ang batas ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang totoo, kundi kung ano ang mapapatunayan gamit ang tamang proseso. Pero plano na naman sa taas namin. Ang depensa po ni Vice President Sara Duterte ay nakatayo sa isang matibay na prinsipyo. Hindi dahil may bilyon sa bangko ay guilty na agad, at hindi dahil may audit error ay magnanakaw na siya agad. Ngunit ang hamon sa kanya ng bayan ay mas matindi. Diba? So, sa gitna ng dambuhalang discrepancy na ito, sapat na ba yung pinakikita niyang galit, no? At yung sinasabi niyang may mga technicalities para maibalik ang tiwala ng mga Pilipino. Alam niyo po yung katotohanan po ay hindi po matatagpuan sa taas ng boses yan. Yung pasigaw-sigaw, no? Padilat-dilat ng mata, no? Paggagalaiti, no? Alam niyo po ang hamon ng ating mga kababayan kay Vice President Sara Duterte ay mas matindi. No? Sa kabila ng lahat ng mga dokumentong ipinakita sa House Committee on Justice, dyan sa House of Representatives, kitang-kita naman kasi na may lumalabas na dokumento na hindi nag-comply si Sara Duterte dun sa SALN. At may nakitang malaking perang deposito doon sa bangko niya as presented by the Anti-Money Laundering Council. So dito, hindi dapat niya pinakikita o kaya ay hindi dapat ang kanyang kasagutan ay punong-puno ng galit, no? At manggagalaiti siya sa mga reporter at upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Ang tamang sagot dapat na ginagawa ni Vice President Sara Duterte ay magpresenta rin ng mga counter, no, na evidence, mga dokumentong pasisinungalingan, yung Anti-Money Laundering Council report about their bank transactions, yung nagsasabing nakalikom ng bilyon-bilyong piso sa bangko, at kung paano niya ipapaliwanag yung SALN na yung walang kahit kung deklarado doon sa Statement of Assets and Liabilities. So hindi taas ng boses, hindi dapat idinadaan sa init ng ulo or sa galit, no?
upang masagot mo ang mga aligasyon or akusasyon laban sa Vice Presidente. Hindi yun ang tamang paraan, kundi harapin ang mga akusasyon laban sa iyo in person doon sa House Committee on Justice. At kaya nga itong si former Senator Sonny Trillanes ay naghahamon na naman kay Vice President Sara Duterte na kung pwede sa susunod na hearing by next week ay pumunta ka in person at hindi yung pagkatapos ng mga investigasyon sa Kongreso ay buweltahan mo ng isang press conference or interview with the reporters of different TV and radio networks, but including the social media bloggers, at ipakikita mo ang iyong galit at doon mo sasagutin ang mga paratang laban sa iyo. Ay walang mangyayari pag ganoon. So pinaka the best thing for the Vice President to do is to come to the Committee on Justice at the House of Representatives, present her evidence, counter the allegations of all those who are accusing her of graft and corruption. When she was still the Secretary of Department of Education and the misuse of this allegedly the misuse of the confidential funds under the office of the Vice President. So kapag ginawa niya ang mga bagay na yan po ang magsasabi ng tunay na kwento ng Vice Presidente laban sa mga alegasyon at akusasyon sa kanya ng mga taong nagsampa ng impeachment complaint laban sa kanya sa House of Representatives. So, hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Yun Salamat, Attorney. Kaso ang problema, Attorney, duwag di ba? Mahilig lang mag-media coverage itong si Juan at saka magpa-interview sa mga vloggers nila. Yun ang problema, Attorney. Maraming salamat pa rin, Attorney Rene Bueno. Okay, last topic tayo bago tayo mag-off live. Last topic, countdown muna tayo, Ma'am Sam.